Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Janela Bianca de Aguilar. Ito po ang aking Day 153 devotion para sa ating Day 65 daily devotion na pinamagatang May error ba ang Bible? At ang topic po ngayon ay inerrancy. Sabi po dito yung concept na inerrancy refers to the belief that the Bible in its original manuscripts is without error in all that it affirms, whether about history, science, or theology. The scripture is fully reliable because it is inspired by God, who is perfectly truthful. This truth assures us that the Bible can be trusted in every area of life. As believers, we can stand firm on the promises, commands, and teachings of God's Word, knowing that it is both completely true and sufficient for our faith and practice. At ang Bible verse matatagpuan sa 2 Timothy chapter 3 verses 16 to 17. Sabi po dito, all scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. Sa Tagalog po, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, upang ang paglingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. At ang teachings natin ay number 1, inerrancy applies to the original manuscripts. Diba? Kaya inerrancy kasi talagang makatotohanan, talagang walang binago, ganun. Applies to the original manuscripts. Sabihin talaga yung Bible talaga wala talaga siyang error. Kasi tawag ito kung ano talagang sinabi ng ating Panginoon, talagang tawag dito, talagang detalyado lahat ng sinulat doon. Walang labis, walang kulang doon sa manuscript niya. Number 2 po, inerrancy means the Bible has no error. Diba? Ibig sabihin talaga walang kamalian yung Biblia dahil puro salita yung mga ating Panginoon at ang gumawa ang nagsulat yung mga propeta dati, diba? Sila yung nagsulat doon. Talagang hindi natin kailangan pagdudahan kung ano nakasulat doon dahil walang mali sa Biblia. Wala talagang mali, as in kahit one letter, one word, wala. Number 3 po, inerrancy is rooted in the character of God. Ito po, nagsimula ito sa mga karakteristik ng ating Panginoon, diba? Kung syempre nasaksihan ng mga propeta, nakasama nila ang ating Panginoon, diba? Kaya ayun, sinulat nila kung paano naglingkod ang ating Panginoon sa kanila, kung ano ba siya, kung paano siya maging Diyos, at kung paano siya maging sakripisyo, at paano siya umibig sa nasakupan niya. And application naman po, paano ito ma-apply sa ating buhay. Number 1, trust that God has preserved His Word. Ito po, kailangan talaga magtiwala tayo sa ating Panginoon na talagang na-preserve niya itong mga salita niya. Diba, para sa Biblia talaga swak din talaga yung parang timing na doon talaga siya isinulat. Number 2 po, discover the heart and mind of God. Ito po, pag na-discover ka na yung mind and heart ng God, parang mapapaisip tayo na dapat ganun din tayo, that ina-adapt natin yung ganung bagay, na dapat kung paano umibig ng ating Panginoon, ganun din tayo sa ating kapwa, diba? And kung ano din yung mindset niya, kung paano siya mag-isip, diba? Dapat ganun din tayo, dapat, diba nga sabi lalo na sa puso natin, yung talagang yung titignan ng ating Panginoon. Kaya nga sabi, diba, magmahal tayo. Grabe talagang kapangyarihan ng pagmamahal, kahit na yung minamahal natin hindi na reciprocate kung anong pagmamahal binibigay natin sa kanila. Minsan pag nagmamahal tayo, pag nagmamahal tayo, nasaktan tayo, pero hindi ibig sabihin na humiga tayo sa pagmamahal, dahil nagtinuro ng ating Panginoon na lagi lang tayo magmahal sa kapwa natin, dahil ibig sabihin ganoon din natin siya kamahal.
And lastly po, live according to the principles of God. Ito po, mamuhay tayo sa prinsipyo ng ating Panginoon. Kung ano pinapamalakad niya, kung ano siya, kung ano ba talaga siya nung nagkatawang tao siya. Kaya nga siya nagkatawang tao upang parang may halimbawa tayo, may guide tayo sa pagiging di ba, human being natin, di ba? Na ganun pala talaga dapat tayo, na kung anong kinikilos natin dito sa makamundong gawa natin ay mali pala. Yung malayo sa ginawa ng ating Panginoon. Kaya ayun, kaya nagkatawang tao siya upang may guide yung mga tao na ganun yung gawin natin. And yun naman po ang aking devotion ngayong araw. Sarap po minutunan kayo. At huwag po nitong kalimutan na i-share sa ating mga mahal sa buhay. God bless po.